Hello, Libra! Salamat sa pagbisita. Gagawin natin ngayon ay Tory spread para sa inyong 2025 na reading. Tingnan natin. First two cards. Anim lang to na cards. First two cards. Ito ang inyong pinanggagalingan. Ito ang foundation. Ito ang inyong values, principles, etc. Yung pangalawa, yung susunod doon, ay ang inyong dapat i-let go. Wala. At ang huling two cards, siya naman ang magiging outcome o epiphany realization ninyo. So, ito ay galing sa Yokai Tarot. Ito ay Japanese folklore spirits. Ang mga yokai, yun ang tawag doon. Napakaganda, lakas maka-Ghibli. Kung gusto niyo ng sarili nyong copy ng napakagandang deck na ito, bagong-bago to eh. Binili ko sa Amazon. Check nyo lang yung description box. Share ko sa inyo yung link. So, 8 of Coins. Ang naalala ko agad dito, yung sa Lord of the Rings, yung kukunin si Frodo ng spider. Di ba lagi ang common ng spider? Ang enerhiya ng card na ito ay um, determination, perseverance. Kahit hindi niya nako-conquer yung gusto niyang kunin na tao. Di ba sa Lord of the Rings, si Frodo, tinry niyang kunin, i-wrap dun sa web niya, pero hindi siya nagiging successful. Despite that lack of success sa pag-conquer ng mga nakakalaban niya, hindi siya sumusuko. Uulitin niya pa rin. Yun yung upright nito. So, maaaring ikaw ay nasa period of study ngayon, Libra, meron kang inaaral, nag-upskill ka, pwede din na may pinagsusumikapan ka, let's say, business or business idea, pinagtatrabahuhan mo early 2020, early this year or towards the end of 2024. Mga siguro Q4, quarter 4, November, October, November, December ng 2024, ginagawa mo yun. Maaaring may konting hiccups na, may konting failure na sa paggawa o pag-conquer ng whatever idea this is that you are pursuing. Hindi ka sumusuko, Libra. Yun ang ano. Ang pangalan nito ay si Chuchigomo. Kung tama ako ng pronunciation, spider siya. Spirit siya na sinasaputan niya palagi nakalimutan ko yung pangalan ng ano, let me check. Earth Spider, nakalimutan ko yung pangalan ng emperor ba? Yorimitsu. Oh, pera ulit, Libra. Ang bitbit ni Libra sa 2025 ay kaperahan. mukhang maraming naipon or merong sapat na ipon si Libra at ginagamit niya ito na pampondo sa sarili. Pwedeng investment sa sarili, nag-aaral, katulad na nasabi ko kanina, o pwede rin na nagdo-donate si Libra. Pwede din na, kasi ano to philanthropy. Pwede din na equal give and take. Kitsune. Fox. Kung nanonood kayo ng Naruto, narinig nyo na yun. Kasi, di ba si Naruto ang nine-tailed fox? Tailed as in buntota. So, kung more tails they have, the wiser they are. Maaaring nasa proseso ka ng pagbibuild ng iyong knowledge, pagbibuild ng iyong kaalaman, putting yourself out there para marami kang matutunan. Yan ang pundasyon na meron si Libra ngayon. Sapat o financial stability, sapat na ipon, sapat na pera, pwede rin na sapat, equal give and take in terms of household expenses. Maaaring ng mga nakaraang taon, ikaw ang breadwinner, ikaw lang ang bumubuhay sa pamilya, walang share, walang ambag ang mga kasama sa bahay. Pero 2024, naayos na yun, na nag-harmonize na yung ambag sa bahay. Parang ganyan. Pero, hindi na all out si Libra na say gastos. Pinoprotektahan niya ang kanyang resources. Pwede din na yung iba sa inyo ay medyo hindi sa upskilling na part, more on risk averse o nagdadalawang isip na mag-invest ng bongga sa isang bagay kasi nga inaaral mo pa, pwedeng gano'n. Hindi ka all out na ang pagsusumikapan mo. Halimbawa, may business idea ka na, hindi mo pa siya fully ine-execute kasi meron ka pang
inaayos o ninanamnam mo pa yung ipon na meron ka. Okay. King of, wow, ulit. What's up, people? Kirin. Kilalang kilala nyo tong figure na to. The Golden Kirin. Um, Bakit gano'n? Yung collective na nare-read ko so far, laging sa let go. Maganda yung cards lagi na lumalabas sa letting go spread nila. Dahil Tory spread ang ginagawa natin ngayon. Itong dalawang cards na ito ay what do you have to let go in terms of sa aspeto ng buhay mo sa 2025. Maganda ang labas ng Ace of Coins, the Golden Kirin. Pag lumabas ito sa spread mo, ibig sabihin, suswertehin ka. More prosperity. Maaaring sa bilang lumabas ito sa letting go part ng iyong spread, maaaring ang ibig sabihin nito ay huwag tayo masyadong don't allow yourself to be ruled by greed. Maraming maaaring papasok sa'yo na oportunidad at maaari din na panghihinaan ka ng loob na mag-invest agad-agad. Hindi naman panghihinaan ng loob, pero yung sinabi ko kanina ng risk averse, hindi ka basta-basta mag invest maaaring ito yon. So, maaring marami ang papasok sa'yo na oportunidad, pero choose the right opportunity for you wisely kasi maaaring when it rains it pours, 'di ba? So maaaring ito ay signos o ito ay omen ng isang swerteng 2025. Wow, pero um, ang tagal ko nag-isip, nag-pause ako kasi inisip ko kung sasabihin ko. Pero pumasok kasi sa isip ko, wag tayong gahaman. Maraming darating na oportunidad na pera-related, opportunity-related, pwedeng career-related, pwedeng trabaho, new type of work. Pero, huwag tayong gahaman. Huwag mong kunin lahat siguro, yun ang ibig sabihin. Pwede din na tansyahin mo, take calculated risks. Pwede din kasi na part of you, karamihan sa inyo, sa Libra ay it's either tinatamad pa na kumilos o hesitant talaga na mag-take ng leap forward. Ang mensahe ng dalawang cards na to ay huwag masyadong excessive. So, wag yung walang gagawin at all, pero wag din yung kukunin mo lahat as in extreme na sa'yo na lahat. You have to let go yung hesitation. But at the same time, you have to know yung limits mo. Kasi, let's say, 10 projects ang i-offer sa'yo. You run the risk of zero ang kukunin mo or kukunin mo sila lahat, yung 10 projects. So, find that middle ground. You have to let go yung hesitation mo na may part of you na magdadalawang isip na parang wag mo na lang kunin lahat, anything, wag kang kumuha ni isa doon sa offer na yon. At the same time, extreme, you run the risk of kunin naman sila lahat, pero hindi mo naman alam yung limit mo or yung hanggang saan ka lang. Sorry sa ingay. Happy New Year pala. Happy New Year, Libra. The Golden Kirin. Ace of Coins as King of Coins pa. O, dulo-dulo. Opportunity. New opportunity in ano. Siguro, ito ay isang abiso din mula kay universe na huwag mong pagdudahan yung sarili mo sa bagong oportunidad na darating. At the same time, aralin mong mabuti yung path na tatahakin mo sa pag-execute or sa if you say yes, shall you say yes to this um, offer. Pwede din na yung iba sa inyo, yung offer na yun, big offer to as in malaking offer, as in maganda, windfall of money. Pwede kasi na pamamanahan kayo. Pwedeng super big project. So, kailangan mong tanggapin. Tanggapin na, Libra. Tanggapin na. Pero kung sobrang dami nila, aralin mo yung capacity mo, aralin mo yung resources mo,
Pwede din na i-share mo sa iba. Kasi you are flowing with grasya na. Yun ang baon mo na sa 2025. Equal give and take na at ano na, sapat na yung flow ng pera na pumapasok sa'yo at the same time lumalabas. Ah, ang bitbit mo rin ay determination. Pero may energy akong napipick up dito na may hesitation, if not katamaran, may ah, pagdadalawang isip, may ewan ko kung self-doubt ito, imposter syndrome, yan ang iba pang enerhiya na parang kumbaga blocker o kumukontra dun sa parating sa'yo na swerte. Yung tingin mo sa sarili mo, pwede rin katamaran, pwede rin na hesitation, pwede din kasi na ayaw mong tanggapin kasi sabi mo aaralin ko muna. Pero minsan, hindi mo kinakailangan i-perfect yung knowledge mo about it. Sometimes you just have to um, dive dive agad. Put head on, approach it head on muna. King of coins, ito si Ino Zasao. Bear Bamboo King. Yung iba sa inyo, siguro, o-offera ng isang malaking project pero you refuse to take responsibility. In what ways can you take responsibility? Totoo ba na sapat ang ipon mo? O maybe it's time for you to choose one that works for you and just go na. Okay, Epiphany ni Libra, fast movement, swift action. Itong mga, yung blue, ano na yan, blue orbs na yan, parang ang interpretation ko dito is nasa purgatorio. Sila yung mga lost souls that are wanting a safe space, wanting a place in the world kasi hindi pa sila mabigyan ng chance makapunta sa afterlife. So, habang parang stuck na lang sila dun forever. So, lingering, limbo. You will stay in limbo. The epiphany, yung kumbaga realization na makukuha mo this 2025. Anything na hindi mo, kasi itong energies na to, lahat ng apat na to, this is slow energy. So, you are entering 2025 with slowness, with slow growth. It is growth para sa'yo. Um, Mabagal man, it's growth pa rin. So, relax ka lang, very chill. But with this epiphany na ito lumabas dito, you would stay in that place, in that limbo, in that parang looking for what's right for you, looking for your safe place. You will be that orb na forever na lang nandun, naghahanap ng lugar niya, um, naghahanap ng, kumbaga, kalalagyan mo if you don't take swift action. So this Eight of Wands, ang ang tawag diyan onibi. Itong Eight of Wands ay symbolic of fast movement, of fast message. Kung meron kang naisip siguro na gawin, gawin mo na, wag mo nang aralin pa, wag mo nang intayin pa. Minsan you have to dive deep agad, agad-agad. Boost mo yung energy mo sa mga dreams and aspirations mo. Okay, Seven of Wands. Ito naman si Awandon. Hindi ko alam kung ano yung basa. Pero, siya naman ay the Blue Lantern, ang tawag sa kanya. Ano to ang Seven of Wands speaks of standing your ground, knowing that you are good enough, knowing na you deserve that spot, you deserve, halimbawa may offer nga sa'yo, may big offer, no? Maaaring magsasuffer tayo sa imposter syndrome, iisipin mo na, deserve ko ba to? Am I good enough for this offer, for this role? So, tatanggihan mo. So, once that comes in 2025, baka maalala mo tong reading na to, na go for it. Go for it. Wag lang mag-excess. Wag lang susobra. Wag lang lahat-lahat kukunin natin. You have to let go of that hesitation. You need to let go of that slow energy. 2025 should be fast moving for you kasi you would be just that onibi na stuck sa limbo
diyan ka na lang kung wala tayong gagawing aksyon. So, Seven of Wands, maaaring may self-doubt tayo, maghaharing uri ang self-doubt. At ang realization mo doon, hayaan mong magharing uri ang self-doubt and you will just be that onibi. Magsistay ka lang where you are. So, feel free to make your voice heard, but at the same time, okay lang na mag-stand your ground, to speak your truth, to patunayan mo. Maaari kasing yung ibang libra na na nagko-connect ko ngayon, kung hindi sila yung risk averse, so ayaw o nagda-doubt sa sarili, sila naman yung very out there, yung ibibida nila yung sarili nila. Kung ibibida mo man yung sarili mo o hindi, make sure na you walk the talk. Make sure na ready ka na back upan yung mga pinagsasabi mo. So, sino si Awandon? Awandon? Hindi ko alam kung ano. AOA. NDON. Pasensya na sa mga nerds of yokai. They tell stories, 100 stories, scary stories. Tatanggalin nila, Blue Lantern Blue Lantern to. So, tatanggalin nila yung lantern kada story. So 100 story, may lalabas na ghost para kainin lahat, para i-attack lahat ng mga bisita nung festival. Actually, hindi siya festival, parang activity, lantern activity, lighting up 100 lanterns. Siya yung monster na kukunin lahat nung guests, nung event. So, this card is an omen of battle. So, ano siya, parang signo siya or sign siya na may battle na parating. So, ang realization mo is, if you are studying Libra this early 2025, prepare for battle kasi mapapasabak ka somewhere down the line. Before the end of 2025, mapapasabak ka at maaaring ito yon yung new projects, new offers. You would be called na pagtrabahuhan siya. Your determination and perseverance will be tested, but you couldn't have it any other way. Kasi 'di ba, okay ka naman na ngayon, start of 2025, equal give and take lahat, maayos ang ating investments, maayos ang ating pera. So doon ka na lang. You will choose. You risk of staying where you are since okay naman ang lahat. Pero at the end of your reading, lumabas yung Eight of Wands, yung Onibi, yung Limbo. If you don't take action, if you stay reversed pa yung King of Coins, if you stay with where you are at right now, dyan ka na lang. So, you might as well accept the opportunity that will come along. Hindi mo pa nakikita to sa ngayon siguro, pero prepare for battle. Because this battle is something na you would have to prove your worth, or pwede din na offer siyang malaki. You would have to prove your worth at maaaring big time yung mga katunggali mo, mga kaututang dila mo, magpipitch ka sa big client. Pero it sounds like nakakatakot. You might be saying na magstay na lang ako dito sa kung saan ako ngayon. Remember, magiging unibi ka nga kung magsistay ka dyan. So, you have to accept yung windfall of money. You have to accept the big offer. Ang solution lang is just prepare for battle kasi you would have to prove your worth. You would have to pitch. And equipped ka naman and ready ka. Kasi nasa realization to. Nasa realization part itong dalawang cards na ito. Kung hindi mo tatanggapin, magsistay ka sa where you are at, baka pagsisihan mo siya kasi nga one, magiging unibi ka, and two, hindi ka handa sa battle. So, I hope everything makes sense. Pero, pinakamalakas dito na energy na kukuha ko, Libra, Ace of Coins. May parating na swerte. May parating na big project. May parating na chance to go big or go home. So, it's your choice, Libra. Doesn't make sense now, pero it would eventually make sense. Siguro Q2, quarter 2 o quarter 3. Feeling ko quarter 2 ng 2025. So, thank you Libra. Iwan ko na yun doon at Happy New Year. Sana makita ko ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye!